Yes. Okay, ito yung survey, Mapsat. Nearly 9 out of 10 want Sara Duterte to address the impeachment charges survey. Naninibago ako sa boses ko, Mapsat. Parang hindi ako sanay. Parang DJ to lang labas ko. Hello, mga kababayan. Handa ka na ba? Ang baba ng boses ko, Mapsat. Nawalan ako ng boses. My goodness. Sorry. Ito sa to. Biro mo, 9 out of 10. Nearly 9. Meaning, yan, kapag sa percentage, 88% po yan, Mapsat. Bakit 88 yan? Wala namang 88 na nakalagay dito sa akin, di ba? Ito. Pakita natin. In-explain din ni Attorney Claire yun, Mapsat, actually. Ayan, no? Bakit 8? Address the impeachment charges against allegations of pertaining corruption and ang sinabi, definitely should, probably should. So meaning, dapat gawin niya. So 68 plus 20 is 88%. Yan, no? Yung dalawang yan. 68 plus 20 is 88%. Di ba? Yung mga ibang karapata, bobo, hindi kasi nila alam mag-analyze ng survey. Wala namang 88%. Sabi niya, wala. Hindi nyo ginagautak nyo. Ibig sabihin, probably should not. Ayaw, 4%. Definitely should not. Yan o. Combine, 4 plus 3, each, ang sagot dyan, 7%. Meaning, total of 7% ayaw sa impeachment ni Sara. Pero, 88% gusto na ituloy ang impeachment ni Sara. At yung 4% na naiwan, yan yung walang pakialam. Don't know enough. So, wala silang pakialam. Pwedeng okay, pwedeng hindi. So, ganun lang naman yan kasimple. Pero yung mga garapata, hindi nila kayang i-explain to. Kasi hinahanap nila dito yung 88. Asan yung 88% dyan? May mga nagpa-post nga. Gusto ko sana i-post kasi naawa naman ako. Mapapahiya sila. Mga friends ko pa man din, no? Mga kupal na friends ko na hindi nila alam tumingin ng survey. So, kahit doon sa mga ibang reporters, sinasabi 88%. Kasi nga, 68% definitely should. Kailangan ma-address yung impeachment charges. Probably should. Also, pwede, di ba? So, combination of 68 plus 20 is 88. Kaya nga sinabing almost 9 or nearly 9 out of 10 gusto. 7% lang ang ayaw. So, ganun yun, di ba? Ngayon, focus implementing our own platform. Si Sara, okay. Mag-platform kayo. Continue her duty as Vice President. Ito, ang daming mga Pilipino gusto niya magtrabaho siya at wag and stop politicking. Itigil niya ang pamumulitika at magtrabaho siya bilang Vice President. Ilan to? 60 plus 22. So parang 81% gusto ng mga Pilipino na magtrabaho na siya. Hindi yung kung saan siya pupadpad, nawawala siya pag binabaha yung Davao o kaya kung ano-ano may ginagawa niya. Hindi na siya nagtatrabaho di ba? Bilang Vice President. So yan, makikita rin dito actually. Ayan Most participant surveys showed that Duterte focused on implementing her own platform policies of 86% and continue her duty as Vice President, politicizing in 81%. Kinumbine yun. Diba? The SWS was conducted before the midterm elections, May 2 to May 6, and commissioned by the Starbase Group. Impeachment uncertainty. Some may have early forecast for the swift acquittal for Duterte's following the dismissal of the following presidential endorsed candidates in the recent Senate race, where only around half of the Allianza candidates placed in the Magic 12. Kaso parang wala rin lang, hindi rin lang 12 Diba? Ilan lang, 11 or 10, 5. Tapos may naririnig-rinig pa tayo dito kay Senate President dating si Tito Soto na malabo na, di na pwedeng ituloy yan. Diba? Malabo na kapag susunod. Kasi nga, conflicting yung dalawang batas na sinusunod dyan. Ang problema, padili. Kaya ang dami nabubwisit. Pati mga congressman, nabubwisit sila. Especially yung mga prosecutor. Pinapatagal ni Cheese. Sabi nila, kailangan daw unahin muna yung mga yung mga bills daw? Bills? Mga emergency bills ba? May exact term doon Priority bills, ayun. May mga priority bills. Dapat ginawa na nila noon. O kaya kung may ganyan din pala silang plano, may priority bills din lang pala. Dapat hindi na lang siya nag-announce. O kaya dapat ginawa na nila yung mismong dapat na mandato nila bilang senador. Kasi nga, na-forward na yung impeachment complaint sa
sa Senado. Tinanggap na ng Senado. So in short, sabi sa batas, forthwith without any delay. O, di ba? Ilang mga abogado na ang nag-explain yan. Pero, nako po, ang False Asia di talaga mapagkakatiwalaan survey. Kaya nga, di ba, it's very opposite Patrick Lopez dito sa survey ng SWS. Pero ito ang catch. Tinanong si Sara kanina. Kanina lang, live. Papakita ko sa inyo yung video. Tinanong si Sara, Madam, sabi ng, ewan ko kung reporter ba yun or what? Madam, anong matasabi niyo sa SWS survey na 88% ng mga Pilipino gustong ituloy ang impeachment? Ano kaya ang sagot ni Sara? Yun ang alamin natin mamaya. No? Hindi ko na siya pinanood, pero ang importante, tinanong yun. Saka natin panoodin ng sabay-sabay. Alright, watching from Italy. City of Bobo, Davao City. Paktay tayo dyan. Sige mga DDS supporters, sabihin nyo ngayon na nagawa ang saltik niya. Yun nga, ano ba nagawa niya, di ba? Bakit ano ba nagawa ni BBM? Puro ganun sila, no? Pumunta lang kayo sa PCO, di ba? Nakan, andun lahat, puro good news. Tad-tad ng good news na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Pero sila, bubulag-bulagan sila. Ngayon, yung hindi nagtatrabaho, doon sa Pulse Asia, ang taas daw ng trust rating. Ganun, bla bla bla. Di ba? Pati yung nakakulong, mataas daw ang trust rating sa nakakulong. Di ba? Nakakulong sa dahig. O, pinagayabang nila. Hindi naman pare-pares yung tanong. Ang tanong ata kay Sara tungkol sa impeachment. Ang tanong kay BBM, trust rating. Hindi naman Tapos ang tanong anong tanong kay Digong? Trust rating ba rin ba yun? Parang hindi yata trust rating. Basta hindi sila pare-parehas ang tanong dun sa Pulse Asia. Iba-iba. So, paano mo siya i-compare? Pero ito, supalpal talaga to sa Pulse Asia. Kasi nga, sumagot ang SWS. Latest yan. Kalalabas lang kahapon. Diba? Biro mo. Ito to, pinapakita ko sa inyo. Pulse SWS to. Kaya, nako po, malaking sampal to sa Pulse Asia. Itong result na to. So, kanino kayo maniniwala? Sa Pulse Asia o sa SWS? Di ba? O, di ba? Sinasabi, 9 out of 10 na tao gusto i-impeach si Sara. Or 8 out of 10, sabi mo na. Di ba? Kasi 88% 8. Pero sabi mo 9. Di ba? Round off na yan, 9 out of 10 gusto i-impeach si Sara. Tapos, sasabihin nun sa Pulse Asia, 50% ayaw daw. Ayaw. Bakit dito? 88. Diba? Ang layo. Ang layo ng gap. My goodness. So, ayan. Diba? Ibalik si Senator Tito Soto bilang SP. Yun nga, sabi niya. Ang problema dyan, Patrick, yun nga, sasabi niya, hindi niya, kasi kung susundin niya yung mga ibang, yung 1988, magtatapos ang session ng Senate or Congress ba yun? June 13. Yun yung N. Mag-a-adjourn na sila June 13. So in short, kung sa June 11 sila tatanggapin yung articles, i-announce ng mga prosecutor, June 12, holiday. Kinabukasan nun, holiday. Which is Thursday. The next day is Friday, June 13. Yun yung last day ng session nila. O, di ba? Last day. O, diba? Yun yung sabi. So, ang sabi ni Tito Soto, pag usually ganun, kung ano yung naiwanan, hindi natapos, doon na matatapos. So, parang, ewan ko, nababahagi yata yung mga senador natin, mga absent. So, tingnan natin kasi malaking impacto sa kanila kapag hindi nila ginawa ang kanilang trabaho or mandato. Kasi dapat ginawa na nila yan forthwith Binigay nila nung February, kahit nung March man lang sana. This is the longest time, mga absent. Alam natin lahat yan. This is the longest time. Ilang months? 4 months. March, April, May, June. O, di ba? 4 months. Samantalang yung mga ibang na-impeach, sila ERAP, sino ba yun? Sila ERAP, Corona, sino ba lahat? Na mga na-impeach. 1 buwan lang ang pinakamatagal. Pero ito, grabe to. May kinakatakutan siguro, di ba? Rani Sierra. Ano sa tingin mo, Greenhorn Parks? Di ba? Yung Pulse Asia, anti-Marcos yan, sabi ni Gester Gonzales. Probably. Kasi nga napansin natin, di ba? Especially yung mga survey nila sa mga Duterte. Saka yun, sample din sa Pulse Asia. Hindi nila napalabas si
Hindi nila napalabas si anong pangalan nito? Si Bam Aquino. Hindi nila napalabas at saka si Kiko. Yung ganung so talagang questionable yung kanila. So hindi siya reliable. Diba? So ayan. So ayan mga kabsat. So yan so far no. Ang resulta ng SWS compared dito sa resulta ng Pulse Asia na nilalabas nila, na pinagyayabang nila na bagsak, nasa 32 daw or 33 ba si Pangulo, trust rating. Tumaas nga, di ba, from 28 yata yun, 27. Naging 30. So, tumaas, umangat. Tapos yung si Inday, 50 plus, naging 50. Parang ganun. So, yung trajectory ng Pulse Asia, pababa kay Sara. Kay Bongbong, pataas, 20 to 30. Pero bagsak mabsat Pero that's according to Pulse Asia. Pero pagdating sa SWS, sa Tangere, ang layo. Di ba? 60 plus si Pangulong Bongbong Marcos sa Tangere. So, iba-iba ang mga surveys na lumalabas. So, kanino tayo maniniwala? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, no, there are a lot of surveys firms na hindi tayo basta-basta nagbe-base sa isang survey lang. At saka kita naman, mga absat, hindi tayo magbubulag-bulagan. Kita naman natin kung sino nagtatrabaho sa dalawa. Kitang-kita kung sino yung totoong nagtatrabaho. At kitang-kita kung sino talaga yung anong ginagawa ng naglulustay, di ba? Na lumalabas yung mga anomalya, nadadagdagan. Biro nyo, may grocery. Tapos pagkatapos ng grocery, may mga pangalan na ng mga sikat na artista, pati si Jel Jokno, sinama. Di ba? Nagreklamo na si Jel Jokno, ba? Kasama na pala ako sa nabigyan ng confidential fund. Kailan pa ako binigyan? Di ba? O, di ba? Aside from that, ngayon, yung mga pangalan naman ng mga senador. O, di ba? Lahat yun. Wala silang birth certificate, wala silang married, wala silang death certificate sa PSA. So, pinatunayan ng PSA na hindi sila nag-i-exist yung mga pangalang yan. O, kita nyo? Yun kasi yung kinakatakutan nila Kaya siguro ginagawa nila ng paraan. Wag nang ituloy. Kasi kapag tinuloy yan, mabsat, nako po, malaking sampal yan. Hindi man siya ma-impeach. Kasi nga, marami siyang kalyado. Yes, sabi na natin. Pero lalabas yung katotohanan. Mabubungkal. Especially yung mga bank accounts na nilabas ni Trillanes. Maalala niyo yun? Dito ba sa akin yun? Alam ko nandito pa yun sa akin Yung mga bank accounts, pag lumabas dun, kahit isa lang, wala na. Mawawalan tiwala ng taong bayan. Kasi nga lahat yun, lahat ng mga pinagsasabi ni Trillanes na joint account nila ng tatay niyang si Digong, wala na. So doon pa lang sirang-sira na siya Maaring makaligtas siya sa vote ng mga senador kasi nga marami talaga mga kaalyado na nandiyan na. 'Di ba? So probably makukuha niya yung 8 or 9 votes or more. Pero yung katotohanan, yun ang hindi may kakaila. Yun ang sisira sa kanya. Asan ba yun? Kaya hanapin ko lang saglit lang. Nalagpasan ko na yata. Kailangan ko ng i-format to Pero bago i-format, sayang yung mga files dito. Dami.